sila ni Alina na mga anak at kapatid. Pinasusulin niya ang isang batang lalaki anuman ang edad nito. Pagkatapos ay tinakpan niya ng mga dahon ang kanyang mga mata at nilagyan ng bedsheet ng mga lalaki ang kanyang ulo bago binuhusan ito ng dugo. Nang makita ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan na ni Windham kung ano ang nangyayari. Ang mga marka sa dingding ay nagpapahiwatig na mayroong ilang mga ina mula noon. Iyon ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang grupo ng mga lalaki ay binuo ng alinman sa mga kapatid ni Alina o ng kanyang mga anak na lalaki ay pinatay at inilibing sa lupa, na nagpapaliwanag kung bakit ang maliit na lugar ay mataba at Windham natagpuan ang mga bagay na nakabaon doon. Nang maglaon nang dinala ni Alina si Windham ng isang kumot, sinubukan niyang kumbansihin siya na kumilos siya at nangako na bibigyan siya ng maraming sanggol hanggat gusto niya. Nag-aalok din siya na pag-aralin sila at maging isang tunay na pamilya. Gumagamit siya ng mga romantikong salita upang subukang manipulahin siya, ngunit hindi siya nahuhulog dito, na magsasabing hindi siya nagkaroon ng pagpipilian at siya ay walang iba kundi isang binhi. Itinatabo lamang niya ito sa hall hanggang sa ipanganak ang sanggol kung sakaling may mangyari. Maya-maya nagising si Alina sa hindi matiis na sakit mula sa mga contraction. Pakiramdam niya ay may mali, kaya tumakbo siya palabas para pakawalin si Windham na nagpapaliwanag na hindi ito ganito dati. Pumayag si Windham na tulungan siya, ngunit habang inihahatid niya siya pabalik sa bahay, nakita niya ang mga lalaki sa kanya at ang hagdan pabalik sa pwesto. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang kaligtasan at ibinagsak si Alina na nanganak sa lupa. Natitilan si Windham nang marinig niya ang pag-iyak at nagpasya siyang makipagkita sa kanyang sanggol na babae. Hinahayaan siya ni Alina na hawakan ang sanggol sa loob ng ilang minuto bago ito ibalik. Ipinaliwanag na ang batang babae na ito ay magiging bagong ina. Pinasalamatan niya si Windham para sa kanyang pakikipagpulungan bago siya palibutan ng mga lalaki at patayin siya sa pamamagitan ng paglasla sa kanyang leeg. Nang maglaon, inilagay ni Alina ang mga gamit ni Windham sa bowl kasama ng ibang mga lalaki. Sa labas, ang katawan ay kinakain ng mga uod.